Hello, Aries, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. So, first card ninyo, yes. Ayan, napakaganda. Kasi ibig sabihin nito na po pwedeng go signal ito para sa'yo, no? Aries, maaari na meron kang tinatanong sa divine, no? At maaaring yan ay related sa kung ano man ang plano mong gawin. Baka nagtatanong ka, is this the right time for me to roll out this plan? Or tama nga ba? Ikakabuti ko ba yung plano kong ito? Or kung ano man, confirmation, no? Baka naghihingi ka ng confirmation, naghihingi ka ng sign. So, this could be a sign para sa'yo. And it is a yes, you know? Ang sagot sa'yo is a yes. So, we have no. Wow. So, merong yes, merong no. Alam mo, po pwedeng both of this, baka meron kang um, iba't ibang klaseng katanungan. Maaring iba't ibang klaseng signs ang hinihingi mo at maaari ang sagot sa iba is a yes, ang sagot sa iba is ano. And how would you be able to find out kung alin yung yes, alin yung tinatanong mong no ang sagot sa'yo? Simple lang, Aries, para pakiramdaman mo ang sarili mo. Okay? Pakiramdaman mo ang sarili mo. Kasi kapag yes ang sagot, if it is a yes, if it is for your best interest, if it is for your highest good, mararamdaman mo na sa tuwing iniisip mo yon or dinadasal mo at nagpaplano ka para doon, it will be like magaan. Magiging magaan ang pakiramdam, parang there is an excitement na nararamdaman ka, at makikita mo, no, na pinagpaplanuhan mo pa lang, iniisip mo pa lang, may mga tao na, no, na po pwedeng handa ng tumulong sa'yo. May mga resources na pumapasok, yung mga gano'n. At saka ang mararamdaman mo is magaan, parang parang excited ka para dito, parang you can't wait anymore, 'di ba? Parang gano'n. Pero kung ang bagay na 'yan is a no, hindi 'yan ang best para sa'yo, hindi 'yan ang gusto ng divine universe para sa'yo, mararamdaman mo din bakit or papaano, no? Kunyari sa pinagpaplanuhan mo, 'di ba, kung ano yung gagawin mo sa bagay na 'to. Pero ang nararamdaman parang kinakabahan ka, parang uneasy ka, iniisip mo kung ano yung gagawin mo, mga steps, 'di ba? Pinagpaplanuhan mo, sinusulat mo ang mga steps na kailangan mong gawin para ma-roll out mo yung plano mong ito or kung papaano mo may masasakatuparan ang bagay na 'yan. Pero habang nagpaplano ka, naguguluhan ka, parang uneasy ka, parang hindi ka mapakali, parang kinakabahan ka, parang natatakot ka. Yung mga signs na yan, yung mga nararamdaman mo na yan is pertaining na that is a no for you. Yung plano mong yan, maaaring hindi yan magpo-prosper, maaaring yung planong yan ay hindi yan naka-align sa mission mo sa buhay, sa purpose mo sa buhay. Maaaring yung pinaplano mong yan is not the best for you, no? At the time na kung kailan mo gustong mangyari yan or kailan mo gustong simulan yan. Kaya pakiramdaman mo yung sarili mo, no? Because kung ito ang sagot, no, doon sa mga tanong mo, there is a yes and there is a no. So maaaring hindi lang iisa, no, ang inihihingi mo ng sign sa divine universe. So it's up to you now kung papaano mo i-distinguish kung alin yung plano mo na yes ang sagot sa'yo at kung alin ang plano mo na no ang sagot sa'yo. So, pakiramdaman mo ang sarili mo. When you are thinking of this plan, tapos yung na-mention ko na sa'yo kung ano mararamdaman mo, and when you're thinking of the other plan, tapos ganito ang nararamdaman mo, then of course, you would be able to figure out kung alin dito yung igo-go mo at alin yung magho-hold back ka. Okay?
So, we have be open. Ayan, be open. Maaari na ang iba sa inyo rito baka closed off, 'di ba? Kunyari, sa pag-ibig, okay? Maaring nanggaling ka sa sitwasyon na nag-fail ang relationship. Maybe you came from a failed relationship. Kaya parang for quite some time, naging sarado ang puso mo, no? Sa pagmamahal, sa pag-ibig, or sa pag-entertain ng bagong person sa buhay mo. Kaya ngayon, maaring naghilom ka na din. Maaring you have go through a lot already of healing process. Ngayon, parang siguro ready ka naman na, handa ka naman na magmahal muli. Maaring handa ka na muling sumugal, no, sa pag-ibig. Kaya, be open. Huwag ka nang matakot. Okay? Kasi meron ka ng pinagdaanan, you've gained a lot of lessons already from that, you've gained a lot of wisdom. So, gamitin mo yung mga learnings mo from that situation, from that experience, gamitin mo yon, i-apply mo yon sa current mong sitwasyon. Okay? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, next message ninyo, we have number 3, set healthy boundaries. Okay? Napakahalaga din. Lalo-lalo na kung ikaw ay masyado ka namang mabait, masyado ka namang compassionate, 'di ba? To the extent na inaabuso ka na ng mga tao sa paligid mo. And kung ganyan ang kaso ninyo, it's about time na for you to set healthy boundaries. Hindi lang ito sa ayaw mo nang tumulong. Hindi sa ganon. But this is also one way. No? Yung pagsaset ng boundaries is also one way of saving your relationship with those people. Lalo-lalo na kung ang mga mahal mo sa buhay, lalo-lalo kung mga taong ito na po pwedeng nagsisimula ng umabuso sa'yo ay mga mahal mo din. 'Di ba? Nag-invest ka ng emotional dyan, nagkaroon ka ng emotional investment sa kanila. Minahal mo na din ang mga taong ito, pinahalagahan mo. Siyempre, ayaw mong masira, 'di ba? Ayaw mong magkasira kayo dahil lang sa pang-aabuso nila na pasensya ka ng pasensya, tapos dadating ka sa puntong magagalit ka na sa kanila, so didistansya ka na sa kanila. So, maaring nanghihinayang ka sa relationship mo with them kung doon sa ganung sitwasyon kayo mag-e-ending, 'di ba? Kaya habang maaga pa, set your healthy personal boundaries para malaman nila kung hanggang saan lang din ang limitasyon nila. Para malaman nila na you care, you know, sa inyong relasyon. Kaya magkakaroon ka na ng boundaries para hindi kayo dumating sa pagkakataon na or sa puntong magkakagalit-galit kayo. 'Di ba? Kasi magagalit ka na kasi inaabuso ka na nila ng bonggang-bongga. Yung mga ganun ba. It helps, yung boundaries, it helps for a relationship to be stronger. And magkaroon ng respeto at paggalang sa isa't isa. So, we have the cat spirit, claim your independence. Ayan. So, baka kasi, ang iba naman sa inyo, baka masyado na kayong nakaasa or nakadepende sa iba. Sometimes kasi it's by choice, 'di ba? Sometimes choice natin, no, na mag-aantay na lang tayo sa kung anong sabihin nila, kung ano yung gusto nila. Yun, susunod na lang tayo sa kanila, 'di ba? Sometimes choice natin 'yon para walang gulo, para walang away, kung ano ang gusto nila, sige, susunod na lang ako. Parang gano'n, 'di ba? Kasi pupuwede rin na yung isang tao, siya din naman nag-i-impose sa inyo ng kung ano ang gusto niya, 'yun ang susundin mo, parang gano'n. And para walang gulo, okay, susunod na lang ako. But now you are going to claim your independence. Maaari ngayon, for whatever reason, kung ano man ang maramdaman mo, maaaring pipiliin mo sa ngayon na gusto mo na ikaw na ngayon ang magtimon, 'di ba, sa buhay mo. Ikaw na ngayon yung gusto mo na magdesisyon para sa sarili mo, gusto mo na ikaw yung
ikaw na yung, you're going to choose life, no, in your own terms na, kumbaga. So, what else? We have Rabbit Spirit, Aries. Now is a lucky time. Ang swerte mo daw. Siswertehin ka. Mababalot ka ng swerte sa ngayon. Kaya napakaganda nito. Diba? Nasiswertehin ka. At ang swerte na to, unang-una, po pwedeng pera. Po pwedeng siswertehin ka sa pera. Po pwedeng siswertehin ka sa trabaho mo, sa career mo, sa business mo. Po pwedeng merong mga dadating na mga successes dito. Yung mga pinagsisikapan mo, mga pinag-e-effortan mo, maaaring yan ay magka-come to fruition na. Kaya napakasaya nito, no, na ikaw ay magkakaroon na ng mababalot ka na kumbaga ng swerte. So good for you. So, we have the Knight of Air. Ayan. So, for you as well, sa ngayon, magiging magiging determinado, motivated, 'di ba? Kasi parang malinaw ngayon ang inyong isipan. You know, maaliwalas, malinaw, nagkaroon ka na siguro ng enlightenment, yung gano'n. And it feels like to me, no, gagamitin mo ngayon or papairalin mo both sides of your brain. Gagamitin mo yung intuitive mind mo, gagamitin mo din yung inyong logical mind. So parang may balance kaya mas magiging maganda, no, ang takbo ng pamumuhay ninyo. You know, kung ang pagna-navigate ninyo sa buhay ninyo is going to be more beautiful at maganda yung flow. So, we have the Five of Earth. Ayan. So, maaari, no, na ang iba sa inyo baka nagwo-worry, lalong-lalo na pagdating sa pera. Pero sana, no, i-transmute ninyo yan into something positive, yung takbo ng pag-iisip ninyo na yan. Kasi, negative energy yan. 'Di ba? When you're feeling lack, pakiramdam mo kulang ka ng ganito, kulang ka ng ganon, wala ka ng ganito, wala ka ng ganon, that is negative energy. And you know, negativity is not going to attract positivity. 'Di ba? Kung negatibo nararamdaman mo at iniisip mo, hindi ka mag-a-attract or hindi ka mag-welcome ng positive energy. Kaya dapat i-transmute mo 'yan into something positive. Just feel and think abundant. Think and feel prosperous, diba? Pagaanin mo yung pakiramdam mo. Kasi kung negatibo ang iisipin mo, that is going to stand between you and this swerte. So habang nandito yung swerte sa inyong horizon, 'di ba? Maging pilitin mo, sikapin mo na mag-project ka lang ng positive mindset. Positivity lang ang ibalot mo sa isip mo, sa sarili mo, para na humata ka or dumikit sa iyo yung swerte. Dumikit sa iyo yung magagandang bagay. Okay? So ngayon, kung meron kang kulang, kung kunyari kailangan mo ng pera, huwag mo nang problemahin 'yun. You know, wag mong problemahin. Ang isipin mo, papaano ka magkakapera, 'di ba? Wag mo nang isipin na, ay wala ako ng pera, kulang ako ng pera. Wag mo nang isipin 'yun kasi alam mo na 'di ba? Ramdam mo na, alam mo na. So gawa ka na ng paraan, diskarte ka na. Ayun, kung pwede kang humingi ng tulong sa iba, kung pwede ka munang humiram ng pera, 'di ba? Or baka meron diyang pwedeng racket, 'di ba? So lumapit ka, approach to people, no, na baka mag-offer ka ng serbisyo mo, maaring nagfi-freelance ka din naman, 'di ba? So kung ano man ang talent mo, ano man ang skill mo, yung gift mo, gamitin mo 'yun para magkaroon ka ng kung ano ang kailangan mo, 'di ba? So what else? We have the Ten of Earth. Ayan. So this is really beautiful. See, just think positive and feel positive kasi kahit ngayon, dito, kung nagkukulang ka ng pera, tingnan mo, may dadating na pera. This is abundance and prosperity energy, si Ten of Earth. At hindi lang ito pipitsuging pera. This is not a small amount of money na dadating, no? Malaki-laking pera. Malaki-laking amount of money, no, na magkakaroon ka ng pagkakataon ng
puwedeng makapagsimula ka na, makapag-establish ka na ng financial security and stability mo for the long term, 'di ba? Makakapagbayad ka na ng utang, kung meron kang mga pagkakautang, 'di ba? And you're going to experience, kaluwagan, financial comfort, financial comfort hindi lang sa ngayon kundi, maaaring yung perang dadating could be, baka maka-establish ka na 'no ng kahit papaano for many years already, 'di ba? So yun, makakapag-save ka na siguro, makakapag-invest ka na sa ngayon. Kaya ano ka, kung anong kailangan mo sa ngayon, yun ay makukuha mo. Kung anong kailangan mo sa ngayon na amount of money, one day soon, dadating at dadating yan. Okay? So, just project positivity para na tuluyan mo ng mahatak ang swerte. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.